I hope you still can hear me here, no? Medyo na ano ata yung Bluetooth ko rito. Okay, let me just continue, no? Maraming mga tao tulad halimbawa ng mga botante na kung sa regular norms po ba, no? Meron tayong makikitang hindi lahat-lahat andun sa tuktok, no? Kumbaga Mount Mayon, no? Nasa tuktok man yan, no? Pero ang karamihan dyan ay hindi na doon sa tuktok. Hindi rin yung ang karamihan ay nasa dito sa ibaba. Mas marami yung dito sa may gitna. Na? Kaya dito banda ang mas marami. Na? Kaya kung baga sa edad, na? Andun na yung mga 60-65, mga senior citizens. Na? Andun na sila. Na? Kung baga sa yaman, andun na sa tuktok yung mga mayayaman. No? Pero, marami ang mga mahihirap. No? Marami ang mahihirap. Yung mga nasa midlife naman, yan medyo marami-rami na rin. No? Pero, no? Yung nasa ibaba, no? The young ones, no? The young ones, mahihirap ba or mga estudyante ba, mga out of school youth ba, sometimes hindi na yan nakikita eh. Na? Politically nakikita yung mga out of school youth, yung mga drug addicts ba, or yung mga nalulun sa droga or what, and na? They are given a kind of program like sports development program. Pero, yung mga tinatawag na lang na the youngers or the teenagers, na yung mga millennials na sinasabi nila, Gen Z na tinatawag nila. Andun po sila sa, kumbaga sa edad, andito po sila sa may ibaba. And they are many in here. Na? So kumbaga, dapat tingnan natin mabuti rin kung sino-sino yung mga nasa, kumbaga, marami. No? At yun din ang bigyan natin ng pansin. No? Kung nasa bagong henerasyon na sila, no? Andun na yung mga social media, andun na yung technology, andun na yung mga changes of their desires, kahit na sa mga environment, kahit na sa, madali lang nila malaman at makita, mabasa kung ano talaga o sino talaga ang mga nasa posisyon, authority at mga pangyayari. And they can immediately make, look, observe, if there is a significant difference, if there is something that they can compare of, and they can make their own analysis. May pinag-aralan na rin, hindi lamang sa classroom yung mga kabataan na yan. Sa palibot, hindi na sila pumupunta-punta sa library, hindi na sila nagbabasa-basa ng dyaryo. Andun na yan sila sa cellphone nila or sa TV. Karamihan na sa cellphones. Sometimes may tagdadalawa pa nga yung cellphones nila eh. Kaya, they are updated sa mga kung ano-anong pangyayari. Nationwide, provincial-wide, city-wide, or even worldwide. So alam nila kung ano mga nangyayari. Kaya makita rin nila ang trends na kumbaga binabaliktad nila, pinaikot-ikot ng kung sino-sino, media ba or gobyerno ba, ang mga istorya, nakikita rin nila yon. Ang issue halimbawa, pagkain. Pero ang istorya pumunta sa West Philippine Sea. Kung medyo hindi nila makuha-kuha ang attention ng madlang people doon sa West Philippine Sea, pupunta na naman sila sa ibang idea o isang factor. Like for example, yung mga extrajudicial killings, or a way that they can be swayed. Kung nakikita yan ng mga tao,
kabataan, sila yung nagsasabing trending yan, nag-viral yan. Na? Wala sa mga noon, wala sa mga matatanda yung terms na trending, nag-viral. Pero sa kanila, alam nila kung ano yung mga oops, no? Bago to oops, maganda to oops, hindi maganda to. Kailangan may solusyon dito. Oops, problema ito. Kaya, kailangan tingnan natin mabuti kung ano rin talaga yung mga ginagawa o nangyayari dun sa ating mga palipalibot. No? So, yun po. Kung medyo nadapa, what then? What's next? So, it's not just going or being silent. Maybe for a while, you take a little rest, try to meditate, and take a look, take a breath, kung ano talaga, saan ka nagkulang. Pero, it's not time to end the world. It's not the time to hide your smile. If you have a little pain in your heart, then tapos na yon. We have to concede na may nanalo at lunukin mo ng natalo ka. How? Take a look kung ano yung mga kakulangan sa mga ginawa mo, sinabi mo, mga pangako mo, or kung ano-ano mang mga strategies mo. Maybe there's a little thing na kinulong ka sa strategies. Maybe baka nasa staff mo, sa campaign staff mo or mobilizers mo. You don't know. You cannot see everything. Baka back on your side, even Jesus, may mga Judas pa rin or isang Judas pa rin sa grupo niya. Kaya, we cannot ignore that. Even within the cabinet ng executive body, meron at meron din diyang mga check, negative, positive, pros and cons. And on the table, under the table, meron. At hindi lamang sa line position, doon din sa horizontal, may mga staff positions. Then, what I mean staff, yung mga broken lines, in terms of organization. You have the authority, pero you have also the broken lines, like your staff, your chief of staff, the personnel, drivers, etc. And those are managerial things. Pero personally, you have to check also your motivation. Baka iba lang yung motivation mo. Kailangan talagang wholesome ka sa mga gusto mong mangyari. At dapat lang mangyari. So, take a look on yourself, your motivation, your objectives. Take a look also on the past. Baka meron kang nalimutang dapat sanang mangyari doon sa na mga past. Kaya you have to also check not only those in your front, look at the back, tingnan mo rin kung saan ka nanggaling. Maganda na ba yung mga naumpisan mo? O baka may kulang doon? Kaya ngayon, dapat meron kang plano at ang advokasya, bagong advokasya, kung dapat talaga manageable, doable nga ba talaga. And if you have enough resources. Kasi kung pangako ka, yun pala kulang ka pala sa mga resources. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Meron ding mga, kumbaga na pangakuan mo nga,
at sinabihan mo nga, ganito na lang gawin mo. No? Pero, hindi mo nakuha na, no, kumbaga, sa kanyang posisyon, na hindi na dapat na siya ang pupunta doon sa bahay mo ba o doon sa private place mo ba, no? Or whatever. Because, like for example, you are the person trying to knock on your door is a government official or a servant, civil servant. It's not good to go to another private place, knock on a civilian person. What I mean is, mahirap na pumunta ka doon sa bahay ng isang taga-gobyerno. Kasi hindi maganda rin sa imahe ng tao eh. So, dapat i-consider mo na yung mga taong nanunuyo sa iyo ay hindi lamang taga-pribado, kundi kung sila ay mga taga-gobyerno nasa ibaba, dapat ding tingnan mo sila being government employees. Na hindi naman, kumbaga, hindi naman yung sila ang tumitingala sa iyo, kundi you have to look at them on same level. Na if you are a government servant, they also are civil servant na kailangan din lang on same level mag-usap kayo. At pakinggan mo rin kung ano yung mga hinihiling ba nila or situations ba nila so that you can also identify what is going on there on the lower level. So, may iba-ibang mga pangyayari. Individually, baka meron ka ring mga kung iba-ibang sabihin nating negosyo. And may mga pangyayari, medyo tumaas ba yung negosyo mo? Tingnan mo baka kung baga sabihin nilang talagang galing ba yun sa public salaries mo or makita nilang galing yun sa negosyo mo. But also, if you have something as a public servant, you also have to open your door in helping, sharing something to the people. That if you are a public servant. Now, kung estudyante ka naman, iba yung sharing mo. Huwag mong i-share yung mga papel mo, mga test papers mo, yung mga sagot mo. Pakukopyahin mo na sila. Iba yun. No? Iba yung mga sharing doon. No? Sharing of what you know means magdi-discuss kayo, mag-question and answer kayo. Ano ba ang dapat? I-analyze mo nga ito. Ito yung ano natin, general problems, specific problems natin dito. Paano ba gawa ng paradigm ito? Ano kaya ang input natin dito? Isasama ba natin ito mga ganito, ganyan? Things of discussions like that will be a good thing. Experience-wise, maraming mga dapat na i-discuss at tingnan mabuti. If you can address all those matters, cases, positions, kung status ko lang ba or kailangan talaga bang i-address yun, bigyan ng atensyon at solusyon ang mga bagay-bagay na yaon. So, kahit wala ka na sa position mo, if you are a loser, still there are many things to be done. Many things to be done. Wala kang resources, then you have your mind, you have your hands, then think, list down, and kung wala ka mang mga audience, you can still have this like what I'm doing now. You record it and still you can share what you are trying to give, what you are trying to express, and
motivate, give inspirations, motivate others so that they can go on. Marami pa pong anggulo, marami pa pong pagkakataon at huwag nating sayangin yon. Maraming taong nasa laylayan ng lipunan. What I'm trying to say, maraming tao ang mga nangangailangan. Maraming tao na nasa grassroots pa rin. Sila man yung nasa grassroots na, kumbaga, inaapak-apakan lang. Sila man yung mga taong grasa na huwag nating ibasura yun o baliwalain yun. Meron ka rin katungkulan para sa kanya. Kahit sa isang tao, kahit sa isang namamalimos. Survive sila. Kahit wala silang posisyon, wala silang trabaho, they tried to do something for their survival. Kaya if you are just a loser, you failed the examination, graduate ka na. Nag-apply ka ng posisyon or trabaho, hindi ka natanggap, iiyak ka na lang, nabasted ka. Bakit nung kabataan mo hindi ka nabigyan, nabigo ka, iiyak ka na lang? Re-rest back ka na lang ba? Okay, talking about rest back, you do something much better para makabawi ka. So yun lamang po. Magandang hapon po sa ating lahat. Don't worry kung naging sunset man ang larangan ng eleksyon ng mga nakalipas na araw. Sisikat din ang araw. May bukas pa. Ito po si Sir Cutaylo sa ating Sunset Moments. Maraming salamat po. Peace be with us all. Bye-bye.